Ito ay patungkol sa mga layunin at mahalagang pangyayari sa pananakop ng mga Hapones. So tayo ay dadako na sa isa na namang panibagong yugto ng ating kasaysayan na kung saan tayo makikilala naman natin sa pagkakataong ito ang isa na namang uri ng lahi na sinubukan at nagbigay ng hamon sa katatagan ng puso at kalooban ng mga mamamayang Pilipino. And atin itong sisimulan sa pamamagitan ng pag-alam. Ano nga ba ang layunin ng bansang Hapon sa pananakop? Para mas maunawaan natin, tutulungan tayo ni Tutor Gerald. Tutor Gerald, pakibasa nga daw yung ating nasa presentation. Greater East Asia o Prosperity Sphere. Ang Asia ay para sa Asyano. Ayan. Salamat, Tutor Gerald, no? So, tinulungan tayo ni Tutor Princess at saka ni Tutor Gerald na malaman ang unang mga kaalaman na kailangan nating matamo para matutunan natin ang mahalagang pangyayari sa ating kasaysayan, pero mamaya babalik sila muli. Tulad na lamang ng ibinigay sa atin ni Tutor Gerald kanina na naibigay niya or nabasa niya yung mga pangunahing layunin ng bansang Hapon sa pananakop. Ito yung tinatawag natin na kasaganahan ng kalakhang silangang Asya o tinatawag natin sa wikang Ingles na Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Ano nga ba ang meron dito? Tandaan natin na ito yung vision o ito yung layunin ng mga Hapones ng pamahalaan nila para sila ay makapagpalawak ng kanilang teritoryo. Kumbaga, nakikita nila na mapapaunlad ang kabuhayan ng mga bansang Asyano sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga magkakaparehang bansa. Kaya naman, sa ganitong uri ng pagkakataon, kanilang itinanim sa isipan ng mga mamamayang Asyano ang katagang ang Asya ay para sa Asyano. Ulitin ko, itinatak nila sa mga isipan ng mga mamamayang Asyano ang katagang ang Asya ay para sa Asyano. So makikita natin dito na dapat ang ninanais ng bansang Japan pinapakita nila yung kahalagahan na bigyang importansya ng mga bansa sa Asya ang kanilang kalakalan, ang kanilang kultura, na dapat ang nakikinabang lamang ay pawang mga kaparehas nilang pawang mga Asyano. So yan ay layunin pa lamang upang maunawaan natin paano nga ba nagsumiklab ang digmaan? Ano nga ba yung tinutukoy natin o naging dahilan na layunin ng bansang Japan sa kanilang pananakop? Pero para mas maunawaan pa natin ang ating talakayin ngayong hapon, atin munang tignan, suriin ang mga larawan na makikita natin sa ating presentation. Yan. Ang lahat ng mga larawan o imahe na ating nakikita sa ating presentation ngayong hapon ay may kaugnayan sa ating pangunahing paksa na pagsiklab ng digmaan. Diba't kung mapikita natin ang mga larawan tulad na lamang ng mga sundalo, mga kagamitang pandigma, ito man ay panlupa, pantubig o panghimpapawid, ay may kaugnayan para mapagtanggol mo ang iyong sariling bansa. O di kaya ikaw ay manguna sa isang digmaan. Ngunit pero sa tingin ninyo, paano nga ba natin ito mauunawaan at paano nga ba natin ito maikukonekta sa ating talakayin ngayong paksa? Kung mapapansin natin na meron na namang panibagong digmaan tayong tinatalakay. Pero ang gustong tukuyin dito ni Tutor Christine, ano kayang tiyak na parte o pangyayari sa ating kasaysayan ang ating dapat na matukoy o dapat nating malaman?
Okay? So ito ay patungkol sa tinatawag natin na ikalawang digmaang pandaigdig na nangyari noong September 1, 1939. Okay, so hindi naman lingid sa ating kaalaman na ang ating bansa ay nasangkot sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang katanungan ko sa inyo, mga online viewers, mga tuties natin ngayong hapon, may kwento ba kayong narinig tungkol sa digmaang ito? Meron ba kayong mga nalalaman o meron ba kayong mga pangunahing naririnig na kaalaman kapag pinag-uusapan na ang konsepto o ang paksa na patungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig? So please share us and comment down sa ating comment section ang inyong mga kasagutan. Pag pinag-usapan ba natin ang ikalawang digmaang pandaigdig, paano nyo ito malalarawan? Ano ba ang koneksyon ng ikalawang digmaang pandaigdig sa kasaysayan ng bansang Pilipinas? Yan, nais kong batiin din ang mga nagbibigay pa ng napakadaming mga shoutout sa ating comment section. Tulad na lamang ni Hendrix Dane Guloy from Divisoria Elementary School, SDO, Santiago City. Magandang hapon. Ganon din si Mera K. Pauline Dalit from QCS, Quirino District. And magandang hapon. Tsaka rin, isama rin natin si Thomas Giwan, watching from Abangan Sur Elementary School. Magandang hapon. Andiyan din si Ayesha Luen Katikbak from Bulacnin Elementary School. Magandang hapon. Sabi naman ni Sul, ito daw ay may koneksyon sa Cold War. Sabi naman ni Adrian, yes, ito yung tinatawag din natin, na World War II. Ilan pa sa ating nagbigay ng pagbati ngayong hapon ay si Ana Pauline Basbas, watching from Abangan Sur Elementary School, grade 6 Aguinaldo, Principal Sir Joey Jormar. Ayan, magandang hapon po. Magbigay lamang tayo ng mga shoutout natin sa ating comment section at yung kasagutan doon sa ating katanungan na ano nga ba ang inyong mga pwedeng i-share o ibigay na kaalaman sa ating talakayin patungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig. Paano nyo ba nalalaman ang mga kwentong patungkol sa tinatawag nga natin as World War II? Ayan, tulad na lamang ng sinabi ni Hendrix, ni Roxeline, ni Ashley. Yes, tamang-tama. Ito ay ang ikalawang digmaang pandaigdig o World War II. Atin naman alamin ngayong hapon, tulad ng inyong mga nasabi, ito nga yung tinatawag nating World War II o ikalawang digmaang pandaigdig. Paano nasama o paano nga ba nasangkot sa digmaang ito ang ating bansa? Ano nga ba ang naging kaugnayan ng bansang Pilipinas sa naganap na pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig? Ating ipagpatuloy ang ating talakayin. Tandaan natin na nung naganap ang World War II o ikalawang digmaang pandaigdig, meron ng ito ay patungkol sa hindi pagkakaunawaan na nangyari sa dalawang pangkat na kinilala sa kasaysayan natin bilang Axis powers at Allied powers. Okay? So pag pinag-usapan natin ang Axis powers, ito ay binubuo ng mga bansang Germany, Italy at bansang Japan. Samantalang ang kabilang pangkat naman na tinatawag natin as Allied powers, ito naman ay mga bansa tulad na lamang ng bansang Amerika, binubuo ng mga bansang tulad na lamang ng bansang Amerika at ilan sa mga bansa sa Europa. So ano nga bang meron sa pagitan ng Axis at Allied powers? Marami silang hindi napapagkasunduan tulad na lamang na anong uri ng pamahalaan ang dapat na manguna, ano ang uri ng kaisipan o ideolohiya na dapat na manguna sa sanlibutan o sa ating mundo. So ilan yan sa mga conflict na nag-exist sa pagitan ng dalawang pangkat na ito. Pero kung tatandaan natin sa ating kasaysayan, meron ng unang digmaan na sumiklab. At ito nga yung tinatawag natin na World War I. Okay? So meron ng conflict na even before,
nang ganap na at nangyari na at tinatawag na natin ng World War I, na kung saan kasama rin dito na nakapag-contribute kung bakit nga ba nagkaroon ng panibagong digmaan at kinilala bilang ikalawang digmaang pandaigdig. So alamin natin paano nga ba ito nakokonekta sa ating kasaysayan. So ang pinagsimulan kung bakit nga ba tayo nasangkot sa usaping ito ay noong naganap ang pagsakop ng bansang Japan sa lugar at bansa ng China. Hindi dito natapos, dumagdag pa ang kanyang pagpapalawak ng teritoryo at isinasagawa niya na sinisimulan niya na ang mga hakbangin patungo sa kanyang layunin na tinatawag na nating Greater East Asia Co-Prosperity Sphere sa pagpapalawak ng teritoryo sa pagsakop sa mga bansa tulad ng China, ng French Indochina at ilan pang bahagi sa Silangang Asya, na kung saan bilang may koneksyon ang bansang Japan at ang Amerika, ipinakita ng bansang Amerika ang pagtutol sa ganitong uri ng gawain. Kumbaga, nais niyang iparamdam sa bansang Japan na hindi ito nararapat na mangyari. Dahil tayo ay natapos sa digmaan at hindi na dapat natin itong muli pang maranasan ng kahit ano pa mang henerasyon. So dahil sa ganung uri ng kaisipan at naisin ng bansang Amerika, ang ginawa nilang hakbang upang iparamdam ito sa bansang China ay ang pagputol ng Amerika sa pagtutustos nila ng langis sa bansang Japan. Ano nga ba ang kahalagan ng langis? Tatandaan natin na ang langis ay isa sa mga pangunahing pangangailangan upang maipagpatuloy nila ang kanilang pananakop. Halimbawa na lamang, syempre kailangan yan para sa mga sasakyan nila. Ito man ay sasakyan pang dagat, panlupa o panghimpapawid. So malaking chance sana para kumbaga maparamdam na mali ang gagawin at naisin ng bansang Japan para mapalawak ang kanyang teritoryo. At kailanman, hindi dapat na maging option ang pananakop. Ngunit, kahit nagaganap pa ang pag-uusap, ang formal na pag-uusap ng bansang China at ng bansang Japan at ng bansang Amerika, sinusubukan nilang inaayos ang kanilang naging problema, ang kanilang mga ninanais na mangyari at ang kanilang mga saloobin. Nangyayari man ang formal na usapan sa pagitan ng dalawang pamahalaan ng mga bansang Japan at ng Amerika, lingid sa kaalaman ng bansang Amerika, may pinaplano na pala ang bansang Japan na pag-atake sa kanilang bansa. At ito ay nagsimula noong December 1941. Ayan, tulad ng sinabi ni Gerald Ray, tinuturing ito na pinakamalawak at pinakamahal, ganun din na pinakamadugong labanan sa kasaysayan. Very good. I-share nyo lang yung mga inyong ideas, yung inyong mga kaalaman patungkol sa ating talakayin. Babasahin niya ni Tutor Christine. Thank you, Adrian. And talaga napakahusay nga naman. So pag pinag-usapan natin ang patungkol sa Pearl Harbor, ano nga ba ang meron sa Pearl Harbor? Kasi kung ako, naniniwala ako na ilang beses nyo nang narinig ang konsepto, ang salitang Pearl Harbor. Pero pag sinabi ba natin na Pearl Harbor, ano nga ba ang kahalagahan nito sa pamahalang Amerika at bakit nga ba ito ang inuna ng bansang Japan? So nakita natin na naganap noong December 7, again, 1941 ang pagpapasabog ng Pearl Harbor. At ito ay sinakatuparan at ginawa ng bansang Japan laban sa Amerika. Ano nga ba ang Pearl Harbor? Ang Pearl Harbor ay ang pinakamalaking basing pandagat ng Estados Unidos. Kumbaga, yung kanilang malalaking warship tulad ng nakikita nyo sa ating
presentation, no? Yung malalaking warship na tulad niyan ay nakalagak sa lugar na tinatawag as Pearl Harbor. Na kung saan, nung nangyari yan ay talagang pinasabog nila at halos wala silang itinirang mga kagamitang pandagat para sa pamahalaang Amerika. Na kung saan isa itong patunay na tuluyan na napilayan o nasugatan ang pamahalaang Amerika kasi nawalan sila ng kanilang kagamitang pangdagat. Lumipas lamang ang ilang minuto habang dinideklara ng Pangulo ng kanilang bansa ang pakikipagdigma sa bansang Japan, umaatake o nagpaplano na pala o sinasagawa na ng bansang Japan ng ikalawang pagsalakay. At ito ay nangyari noong December 9, 1941. At ito naman ay ang pagsalakay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ma'am, bakit sabi mo Tutor Christine, bakit sabi mo ilang minuto? Tandaan natin, meron tayong timeline, di ba? Meron tayong pagkakaiba ng oras sa bansang Amerika at ng bansang Pilipinas. So, nung December 7, sa atin, December 8 na. Kaya nung lumakad yung ilang minuto, lumipat na ng panibagong petsa na naman sa ating bansa, kaya tinuturing natin na December 9 na nasa lakay ng bansang Japan ang iba't ibang bahagi ng Pilipinas. So ano nga ba yung mga tinutukoy natin? Ang nangyari dito ay binomba ng mga Hapon ang lungsod ng Davao, Clark Airfield, Baguio, Apari, Nichols Air Base at Sangley Point sa Cavite, na kung saan ang naging punterya naman ng bansang Hapon o pamahalang Hapones ay mawasak ang maraming eroplanong Amerikano. Kaya't namayani ang mga Hapon sa himpapawid. So kumbaga, talagang tuluyan nang nawasak ang depensa, nasira ang depensa ng pamahalaang Amerika dahil kumbaga nawala na sila o nabawasan na sila ng sasakyang pandagat, ganun din ay sinabay na inatake rin ang kanilang sasakyang panghimpapawid. At kinasamaang palad, ito ay nakalagak naman sa bansang Pilipinas. Dito nasasagot sa katanungan natin, bakit nga ba tayo nadamay o bakit nga ba tayo nasangkot sa ikalawang digmaang pandaigdig? Dahil nga ang punterya nila ay ang pamahalaang Amerika. But nakakalungkot mang isipin, sa atin kasi nailagay o kumbaga sa atin nailagak ang mga pangmalakasang sasakyang panghimpapawid ng pamahalaang Amerika. Tayo ay dumako sa susunod pa nating talakayin para maunawaan natin paano nga ba sumiklab ang digmaan sa pagitan ng pamahalaang Amerika at ng pamahalaang Hapones. So dumaan ang ilang araw, dumating ang December 10, 1941 at dito na tuluyan na nakagawa ng paraan na makadaong ang unang sasakyang pandagat o hukbong pandagat ng bansang Japan sa ating bansa dito sa Pilipinas. At sila ay unang dumaong sa lugar ng Apari at Bigan sa Hilagang Luzon. Ayan, ang dami rin na nagbibigay ng kanilang kaalaman, So, andito si Eliza Jane Atrigano, pananakop ng Hapon, hamon sa pagsasarili, So, present daw siya. Ayan. Ganon din si Geraldine Cantor, ang World War II ay nagsimula noong September 9, 1939 at nagtapos noong September 2, 1945. Thank you po sa inyong pagbigay ng kaalaman. Yan, magandang hapon, Jennifer Cabute from Degia, watching and listening from grade 6 Efficiency, Ramon Central School. Ayan, magandang hapon. And I hope patuloy tayong nakikinig at nagiging matalas ang ating kaisipan sa mga nadadagdag na bagong kaalaman dito sa ating talakayin ngayong hapon sa ikalimang linggo sa ikalawang markahan. So, nung dumating na
ang hukbong pandagat ng Hapon, naranasan na natin ang hindi natin maisip, kumbaga hindi man lang sumagi sa ating isipan na isa na namang panibagong hamon sa kalayaan at kasarinlan ng ating bansa. Kasi kung matatandaan natin from our previous discussion, narinig na natin na unti-unti nang umaakyat at bumabangon ang bansang Pilipinas mula sa pananakop ng ilang mga bansa na parte ng ating kasaysayan. Pero ito muli na naman tayong sinubok sa pamamagitan ng ikalawang digmaang pandaigdig. So nagigimbal ang malawakang pambobomba at pagdating ng mga Hapones, ngunit buong tapang na nakipaglaban ang mga Pilipinong kawal na kabilang sa tinatawag natin na US AFFE or also known as United States Armed Forces in the Far East. So tulad na lamang na naipakita ng mga Pilipinong piloto na sina Kapitan Jesus Villamor, Teniente Jeronimo Aklan at Teniente Cesar Basa na pinakaunang pilotong Pilipino na nagawaran ng karangalang Silver Star. Dahil matapos na sila ay masawi sa pakikipaglaban sa himpapawid. Kumbaga nung paparating at papa-establish pa lamang ang mga Hapon sa ating bansa para makagawa sila ng kanilang pwersa dito sa ating bansa, talagang sinubukan na sa unang pagkakataon pa lamang ng ating magigiting na mga piloto, ng ating magigiting na hukbong sandatahan na maipagtanggol ang ating bansa. Ngunit sa kasinamang palad, dumating ang panahon, ilang araw lamang ang nakalipas, dumating ang December 26, 1941 at tuluyan ng ideklara ng pamahalang Amerikano sa pangunguna ni General Douglas MacArthur ang pagdeklara na open city ang lugar ng Maynila. Bakit? Upang maligtas ang Maynila, since alam naman natin na sentro ito ng ating bansa, at upang mailigtas ito sa mas malaking pinsala. Ginawa na lamang ni General Douglas MacArthur ang Maynila bilang isang open city. By the way, ano ba yung ibig sabihin natin pag naririnig natin ang katagang open city? Ibig sabihin ay maaari nang sakupin ito ng walang paglaban upang maiwasan ang pambobomba at tuluyang pagkasira ng lungsod. So yun yung purpose, yun yung layunin ni General MacArthur, kaya niya idineklara na open city ang lugar ng Maynila. So dahil sa digmaan at sa paninikil ng mga Hapones, naubos ang pagkain, marami nagutom at namatay, at mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay. Ngunit nakakalungkot mang isipin, parang ang dami-dami nang nangyari sa ating kasaysayan, Hindi dito nagtatapos ang ating talakay ngayong hapon. Ito ay papasimula pa lamang na mga hamon sa ating bansa. Tulad na lamang ng ating ikalawang talakayin ngayong hapon, ang nangyaring labanan sa Bataan. So ano nga bang nangyari sa lugar ng Bataan? Ito ay ating sisimulan sa planong ipinatupad ng pamahalaan at ng pwersang Amerikano na kanilang tinawag bilang War Plan Orange 3. Ito ay plano ni General Douglas MacArthur na kung saan ang sinasaad nito ay ang plano na nagpasimulang magpaatras ng pwersang USAFE at mga gerilyang Pilipino patungo sa Bataan dahil sa patuloy na pagbagsak ng depensa at walang humpay na pag-atake ng hukbong himpang-himpapawid ng Hapon. So ito ay isang pamamaraan nila na ibigay na nila sa kanilang Maynila. Trinay nila, sinubukan nila na iligtas pa ang mga lugar sa ating bansa na maaari pang mailigtas. At sila nga ay umatras sa Bataan upang makapagbuo pa ng lakas o ng pwersa sa atin para makabawi tayo sa nararanasan nating hirap laban sa pwersang Hapones.
dumating ang Pebrero 20, 1942, nakita ng pamahalang Amerika na patuloy na lumulubha ang sitwasyon at ito na ang pangunahing naging dahilan kung bakit nga ba inilikas ang ating Pangulo ng bansa noong panahong ito na si Pangulong Quezon patungong Australia. So para sa kadahilanan na dahil sa paglubahan ng sitwasyon ay para rin masagip ang pamahalang Commonwealth ay hinimok na lumikas si Pangulong Quezon kasama ng kanyang pamilya patungo sa Australia. Hindi pa nagtagal, muli sinubok na naman ang ating katatagan nung dumating ang March 17, 1942 na kung saan ito naman ay ang pagkakataon ng pag-alis ng isa na namang pinuno ng ating ng pamahalaang Amerikano na si General Douglas MacArthur. Sa kanyang pag-alis, siya ay kanyang ipinahayag ang kanyang pangako na siya ay muling magbabalik kaugnay ng mensaheng ipinalabas si Pangulong Roosevelt na kanilang tutubusin ang kalayaan at kasarinlan ng bayang Pilipino at kanyang isinaad ang kanyang makasaysayang pahayag na itinatawag niyang I shall return. So dito niya ipinangako at ibinigay ang kanyang salita na sila ay muling magbabalik. Hanggang dumating ang pagkakataon na tuluyan ng bumagsak ang Bataan sa kamay ng mga Hapones. Ito ay nangyari noong Abril 9, 1942. Kaya nga naman sabi ko noong unang pa lamang nating gawain, April 9 ay ginagawa o inaalala natin sa ating bansa ang tinatawag na Araw ng Kagitingan. So ang pagbagsak ng Bataan ay sa gitna ng pangyaring iyon ay binuhos na ng tuluyan ni General Homa, ang pinuno ng pwersang Hapones, ang lahat ng tropa nito sa Bataan. At naganap nga noong Abril 9, 1942 ang pagbagsak ng Bataan sa kamay ng mga Hapones. Matapos ang magiting at madugong pakikipaglaban ng mga Pilipino sa pangunguna ni General Edward P. King na humaliling commander sa pwersa sa Bataan, siya na ay nagbigay ng utos ng pagsuko na upang mailigtas lamang ang wala ng lakas ng mga sundalo sibilyan. Ipinili niya na lamang ni General Edward P. King ang buhay ng mga natitira pang mga sundalong Pilipino at Amerikano kaysa na patuloy na ilaban pa ang nagaganap na digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at mga Amerikano. Ayan, at nasangkot ang karamihan ng mga bansa sa daigdig at bawat kontinente ay may naninirahan pa, sabi ni Eliza Jane at Regino. Yan. Ilan pa sa ating malalaman, makikita natin na ang hirap na naranasan ng bawat kawal, ng bawat kawal, ito man ay Amerikano o Pilipino, ay isang sapat na paglalarawan kung bakit nga ba ang pangyaring ito sa ating kasaysayan ay kinilala bilang Death March. So tayo ay dumadako na sa ikatlong bahagi ng ating talakayin. At ito ay ang tinatawag nating Death March. So mula sa paghirap na paglakad sa humigit kumulang 100 kilometro mula Maribeles, Bataan patungong Capas, Tarlac, walang napapagkuhanan ng pagkain, kasama rin na ng kanilang mga nararanasan na sakit na kanilang iniinda mula sa natapos na labanan. Ang tunay na nakapaghamon sa katatagan at kalooban ng mga Pilipinong na mga kawal na Pilipino at Amerikano na nakasama sa tinatawag na Death March. So no wonder kung bakit nga ba ganito kasalimuot at kalungkot ang katawagan sa ganitong uri ng pangyayari sa ating kasaysayan. Ang pinakahuli na ating kailangan matutunan ngayong hapon, tandaan natin na dahil sa pagbagsak ng Bataan, ito ay parang naging hudyat na rin na pagbagsak ng Pilipinas. Subalit, hindi ito lubusang tinanggap ng mga sundalong Pilipino. Kaya't patuloy nilang inilaban ang korehidor
na kung saan ito ay naging pinakahuling tanggulan o kumbaga pinaka-last shield or last force, no, ng mga Pilipino para ipaglaban natin ang ating bansa bago tuluyang bumagsak ang bansang Pilipinas at mapasakamay ng mga Hapones. So paano nga ba ginawa for the last for the last chance na maipagtanggol ng mga Pilipino ang ating bansa? So naranasan nila, no, na makatanggap ng pagbomba mula araw at gabi na kung saan sila pa ay napapalibutan ng hukbong pandagat, nakaririnig sila ng yung kanilang mga gusali ay unti-unti na natutupok, ang mga nalalabi nilang armas at kagamitan ay patuloy na nawawasak. Kahit gaano pa man katatag ang kalooban ng mga Pilipino sa pangunguna ni General Jonathan Wainwright, ang namuno sa pagtanggol ng Corregidor. Siya ay naglabas na ng kautusan na ang lahat ng mga commander, ito man ay Pilipino o Amerikano, sa ating bansa ay nararapat ng sumuko. Makikita natin dito, no, na sa pananaw ng mga Amerikano, tapos na ang laban at kailangan na ang pagtanggap ng pagkatalo. Ngunit sa mga puso at mata ng Pilipino, ng bawat Pilipino, ay patuloy na umaalab ang matibay na hangarin sa pagkamit ng kalayaan kung kaya't sinikap nilang makamit ito at nagpatuloy ang ilang mga Pilipinong opisyales, mga kawal sa panahong ito na lumaban pa rin sa puwersang Hapones na kung saan sa pamamagitan na lamang ng estratehiyang guerrilla. Diba't napakadami nating natutunan ngayong hapon kung gaano nga ba ang hirap na binuwis ng ating mga ninuno upang maranasan lamang natin ang kalayaan, ang kasarinlan, at ang kapayapaan na nararanasan natin ngayon. Kaya naman napakahalaga na atin itong matutunang pahalagahan. Yan. So, Direct May, pwede po bang pakipasok na yung ating mga tutors, yung ating mga mini-me, Tutor Gerald and Tutor Princess? Yan. Tutor Princess, maaari mo ba akong tulungan? Ano nga ba ang dapat nating huling bigyan ng pagpapahalaga ngayong hapon? Go ahead, anak. Bataan has fallen, but the spirit that it stands, a beacon to all the liberty-loving peoples of the world, cannot fall. Thank you, anak. Ang binasa ni Tutor Princess ay nagmula sa isang pinuno ng ating bansa na si Salvador P. Lopez. Isa siya rin sa mga mahalagang Pilipino sa ating kasaysayan na nagpahayag, no, na tunay nga naman mula sa kanyang isinaad, no, sa kanyang ipinahayag na makikita natin na dapat ang paggunita sa araw ng kagitingan ay hindi natin dapat ito nakikita bilang simbolo ng pagkabigo. Kasi di ba sinasabi nila natalo naman tayo sa labanan sa Bataan, natalo tayo sa labanan sa Corregidor. Ngunit hindi dapat ito ang maging simbolo ng araw ng kagitingan. Kung hindi, ito ay dapat na maalala bilang isang mahalagang pangyayari sa ating kasaysayan na naglalarawan sa pagpapahalaga sa mga sakripisyo ng ating mga ninuno, ng ating mga bayani upang maipaglaban lamang ang kalayaan. Ito ay dapat at tunay na maging muka ng kagitingan ng ating bansa. I hope everyone ay nakapulot ng mga gintong aral sa ating kasaysayan, sa ating naging talakay ngayong hapon patungkol sa panahon ng mga Hapones at nawa ito ay maging baon ninyo para mas mapahalagaan ng bawat isa, lalo't higit kayong mga aming mga online viewers and online tuties, no, na mapahalagahan nating bawat isa ang kalayaan at ang kagitingan na ginawa ng ating mga magigiting na bayani sa ating bansa. Siyempre, hindi tayo matatapos ngayong hapon kung hindi natin ito susukatin ang inyong mga natutunan ngayong hapon sa pamamagitan ng huling gawain.
Tutor Gerald, pakitulungan akong basahin ang ating panuto. Panuto. Piliin ang titik ng tamang sagot sa bawat tanong at isulat sa sagutang papel. Ayan, thank you anak. Simulan na natin para sa unang bilang. Tutor Princess. Pakibasa anak, Tutor Princess. Naka-mute ka pa, Princess. Ipinahayag ng mga Hapones ang layunin nilang palaganapin ang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. A. Tama. B. Mali. Comment down below. Ano kaya ang kasagutan natin for number 1? Yes! Angelic Joyce, Adrian, Ira, Aimee, Angelic, at napakarami pa. Pare-pares kayong tama dahil ang tamang kasagutan ay A. Tama. And for number 2, Gerald, pakibasa ang ating ikalawang katanungan. Sa pagbomba sa Pearl Harbor ng mga Hapones, naging hudyat ito ng pakikidigma ng Japan sa Estados Unidos. A. Tama. B. Mali. Ano ang kasagutan natin? Comment down below sa atin. Ano nga ba ang tamang kasagutan para sa ikalawang katanungan? Ayan, for number 2, the answer is yes. Tulad na lamang ng sinabi ni Eliza, ni Thomas, ni Jonalie, ni Trisha, ni Adrian, ni Angelique, at napakarami pang iba na sumasagot sa ating comment section. Yes, very good. Ito ay letter A. Tama. For number 3, Tutor Princess, pakibasa nga daw ang ating ikatlong katanungan. Ang nagsabing plano na itinutulong ni Douglas MacArthur na nagpasimula ng mga atras ng puwersang USAFFE. A. War Plan Orange 2, B. War Plan Orange 3, C. War Plan Orange 2, Yellow and D. 2. War Plan or Red 3. Thank you, anak. Ayan, ano kaya ang kasagutan natin for number 3? Yan, sila ay nagbibigay na naman ng kasagutan. Lahat ilagay nyo lang sa ating comment section. And sabi na lamang ni Ira, ni Thomas, ni Enaj, ni Aryan, sila ay pare-parehas na sumagot ng letter B. Very good. For number 4, Tutor Gerald, go ahead, anak. Ano-ano ang kanilang naranasan na paghihirap? A. Naglakad ng 100 kilometers. B. Inalagay sa bagon o death train. C. Walang pahinga pagkain at inumin. O D. Lahat ng mga nabanggit. For number 4, online viewers, ano kaya ang ating kasagutan? Ito ay letter yes, sabi ni Cal, ni Enaj, ni Irish, ni Gwyneth, ito ay letter D, lahat ng nabanggit. At para sa ikalimang bilang, Tutor Princess. Go anak. Nakamute ka pa rin? Paano nakatulong ang korehidor sa digmaan? A. Nagsilbing huling tagulan ng bansa. B. Huling pinagtaguan nila General MacArthur at Pangulong Quezon. C. Nagsilbing ospital sa mga sugatan at may sakit na sundalo. At D. Lahat ng nabanggit. For number 5, ano kaya ang kasagutan natin? Yes, very good. Napakauhusay nga naman talaga ng bawat isa. Dahil nakuha nyo na naman, ito ay letter D, lahat ng nabanggit. Muli, katulad ng ating unang gawain, ilan ang iyong nakuhang puntos? Maaari mo bang ilagay sa ating comment section kung ikaw man ay naka 3/5, 4/5? Muli, kahit ano pa man ang iyong nakuhang puntos, ikaw ay aking binabati dahil walang duda, ikaw ay muling nagtagumpay sa ating huling gawain